po yung manalangin. Lord, salamat po sa salita na binasa po namin. Maging pagkain po namin itong spiritual, basbasan mo po ito, Lord. Yun din, Panginoon, lahat ng mga kinig, ipuin mo po sila. Ikaw po ang mangusap at ikaw po ang magturo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang lingkod. Pagpalain mo rin, Lord. Ikaw po ang kausapin mo po ang lahat ng maabot ng tinig na ito, Lord. Sa iyo lamang ang tagumpay ng gawain ito at tanging pangalan mo ang aming maitaas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinaangkin ko ang tagumpay. Sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. At ang sabi dito sa binasa natin, sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kalwalhatian ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Everybody say amen. Maliwanag mga kapatid. Sino ang mahayag? Ang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Diyos. Sa English mga kapatid, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Walang pagtatalo mga kapatid, pinag-uusapan, yung iba pinagtatalunan kung sino ang Diyos, kung ilan ang Diyos mga kapatid. Dito sa Bible, maliwanag ang ating Diyos at tagapagligtas. Tinukoy mga kapatid, siya ang hinihintay po natin na ihayag sa tamang araw. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. So right now mga kapatid, ang nais kong i-share po sa ating lahat, at alam kong mabibless po tayong lahat ngayon sapagkat ang nais kong i-share, at alam ko ito ay nais ng Panginoon sa atin, sa church na ito, yung ihayag sa atin ang ating blessed hope. What is our blessed hope? Sa Tagalog mga kapatid, hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yung iba, no, sa panahon ngayon, be sure mga kapatid, na na-realize natin kung sino ang Diyos at tagapagligtas po natin. Amen? Hindi po yung alam ng iba na Ama, hindi po yung Diyos, kundi tukuyin natin kung sino yung Diyos at tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang maliwanag. Naniniwala ba kayo sa rapture? Yan. Iyan ang blessed hope ng ating church. We have the blessed hope that is yung rapture. The rapture, pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nangyayari ngayon, mga kapatid, kung nakikita natin, siguro alam niyo po kung ano po yung nangyayari sa bansang Israel na sila ay binomba ng Syria, tama ba? Amen? Binomba sila at nagpalabas naman yung Israel ng yung dome nila. Anong tawag doon? Yung dome. Nalimutan ko na yung word na yun eh. Yung shield, no? Nagpalabas. Kaya kahit kasing dami ng kung anong karaming bomba na yun, hindi nila yun
Hindi lahat yun bumagsak sa Israel dahil na meron silang shield. Amen? At hindi lang yon sa Israel, o hindi lang Israel ang nakakaranas ng ganong pag-aaway-away ng bansa o pagtatalo sa bansa. Because naririnig natin sa pulpito mga kapatid na itong huling araw ay merong nangyayari na rumors of wars, no? Nations are at wars. Katulad sa atin dito, sa naranasan natin dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid, nakikita natin yung Spratly, kinukuha na po ng sinasakop ng bansang China yan, di ba? Kaya nga tayo, hindi tayo makaporma dyan, di ba? Amen? So, hindi natin alam kung ano ang nagbabanta doon. Pero, there are rumors of war. And these rumors of war are signs of the last days. So, we can say, mga kapatid, na hindi Pilipinas ang issue dito. Ang issue na gusto kong tingnan natin is yung issue ng Israel. Because Israel, yan yung bayan ng Diyos. Amen? So, ang nangyari ngayon, kung bakit sa panahon natin ngayon ay nakasentro talaga ang kinabukasan ng mundo ay doon sa bansang Israel. Pag nawala ang Israel, mga kapatid, wala na ang mundo. At alam po yun ng Amerika. Alam ng Amerika yan, kaya pinoproteksyon na nila ang Israel. So, nakikita natin dito kung paano nangyari yan sa Israel at hindi maililigid sa atin na ito ay may kinalaman ang kaaway. Sino yung kaaway ng Diyos? The devil. So, ang devil ay gumagawa ng way, ng paraan na nakikita natin na ang bansang Israel ay ginigera anytime, mga kapatid. Amen? Ginigera po sila. Pero, ito ay tanda o yung nangyari na ito sa panahon natin ngayon ay nagtutulong yan para matupad ang Bible prophecy. Yung hula sa Biblia. Ano po yung hula sa Biblia? Kung titingnan natin, kung merong 100 taon ang lumipas, mga kapatid, 100 taon ang lumipas, ang Israel ay hindi pa po bansang Israel. I mean, 100 years ago, ang bansang Israel ay hindi po siya bansa. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ang Israel ay isang bansa yan 2,000 years ago. No? 2,000 years ago, ang Israel ay isang bansa. Amen? At nung 70 AD, yung Romans, winasak po yung Jerusalem. 70 AD. At ang Panginoon, mga kapatid, ay nagsabi bago po mangyari na sunugin, gibain ng Romans ang Israel o yung Jerusalem. Merong binitiwan salita, prophecy ang Panginoon, sabi ng Panginoon, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophet and who stones the one who sent her. How I wanted to gather your cheek as a mother hen gathers her cheek." O, diba? Amen? "But you are not willing. So now your house is left to you desolate." O, sa Tagalog yan, mga kapatid, mababasa natin yan sa Matthew chapter 23, verse 37. Yan ay nung time na ang bansang Israel ay isang bansa pa 2,000 years ago. Oh, this is history, mga kapatid. Kaya sa Bible, merong history. Okay? Okay, verse 37. Chapter 23, verse 37. "Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta na binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak kung papaano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit
ayaw ninyo. Yan. Ang sinasabihan ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ay ang bansang Israel o ang Jerusalem o ang bayan ng Diyos. Amen? Hindi sila willing. Ayaw nilang pakupkop sa Diyos. They were one nation during that time. Pansinin niyo kung gaano sila kamahal ng Diyos. Sabi niya, kayo pinapatay niyo ang mga propeta. Kayo ang bumabato sa mga sinusugo sa inyo. Sabi niya, sinisikap ko kayong kupkupin katulad ng isang inahin na kinukupkup yung kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Amen? Kaya yung mga ayaw ninyo, kayo ang mahal ng Diyos. Kayo ang nais kupkupin ng Panginoon. Kayo na pumapatay ng mga propeta. Kayo na bumabato ng mga sinusugo sa inyo. Kayo ay kinukupkup ng Diyos. Kayo ay nais kupkupin ng Panginoon. Katulad ng isang inahin na nagkukupkup ng kanyang sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. But you are not willing. Ngunit ayaw ninyo. Kaya anong sabi ng Panginoon dito, mga kapatid? Kaya't ang inyong templo ay iiwan ng lubusan pinabayaan. Iiwan na lubusang pinabayaan. Your house shall be left to you desolate. Pababayaan yan. Everybody say amen? Alam niyo po, mga kapatid, yung bahay nila, dati po yan, bahay ng Diyos. Hindi nila bahay yon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, my house, sabi niya, make not my house a house of merchandise. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Aking ama. Kaninong bahay? Bahay ng aking ama. Amen? Pero nung dininay nila ang Panginoon, sabi niya, ang bahay niyo ay iiwan niyo. Hindi niya sinabing ang bahay ng aking ama. Sabi niya, ang bahay ninyo. Ibig sabihin, nung dininay nila ang Panginoon, yung bahay ng Diyos, naging bahay na nila. It will be left to you desolate. Pababayaan na ang inyong bahay. Ang mga bahay natin, mga kapatid, yung mga pamilya natin, pamilya ng Diyos yan. Once you deny God o deny Jesus Christ, yung pamilya nyo na yan. Hindi na yan pamilya ng Diyos. My Father's house, my Father's family. Amen? Iiwan na yan sa inyo. 2,000 years ago. Everybody say amen. Ito ay naging bahay ng Diyos. Now, nung namatay ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, namatay ang ating Panginoon 40 years after namatay ang Panginoon, lumusob ang Romans. Nangyari, mga kapatid, sinira ng Diyos, ng Romano, ang templo ng mga Hudyo. Yung Jerusalem. They were captives na binihag sila at sila ay napunta sa iba't ibang mga bansa. They were scattered. And it happened 2,000 years ago. Kaya mapapansin nyo, maraming Israel, kahit saan kayo pumunta, mga kapatid, may mga Hudyo. May Hudyo sa Amerika, may Hudyo sa Middle East, may Hudyo sa kung saan-saang bansa. Nagkalat po sila. Amen? Amen po, mga kapatid. 2,000 years ago. At ngayon, itong henerasyon po natin, mga kapatid, itong henerasyon natin ngayon, na sinasabi natin, 1948, ang bansang Israel ay bumalik para maging isang nasyon. Kaya yung bansang Israel ngayon, na ginigera ngayon, ipinanganak noong 1948. But 2,000 years ago, isang bansa po yan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen? Everybody say amen. So, ang bansang Israel ay bumalik na against all odds. Against all odds. They came back as a small and tiny nation. At ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, sabi niya, is it possible that a nation be born in one day? Sa chapter 66 ng Isaiah, verse 8, may nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang, ang Sion ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang.
Ang bansang tinutukoy dito na isinilang, may nakita na ba kayong ganyan? Na isinilang isang araw lang? Ang tinutukoy dito na isa, mga kapatid, ay ang bansang Israel na isinilang sa isang iglap against all odds in 1948. They become a nation. Everybody say amen. Ngayon, mga kapatid, ang nais gawin o ang meron ang Diyos sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, nais ng Panginoon, maging alert po tayo. Maging awake po tayo at ma-realize po natin na itong panahon natin ngayon, we are definitely in the last day. Amen. Ma-realize natin yon. Dahil yung iba, hindi naman nila na-realize na this day is ito na yung huling panahon. We are the last generation. Bakit? Tayo ang henerasyon na nakakita na ipinanganak ang isang bansa. At ito ay ang bansang Israel. Tayo ang nakakita ngayon, mga kapatid. Kung titingnan nyo ilang taon na ang bansang Israel, mga kapatid, 1948, ilang taon na siya ngayon? Tama ba? Amen? Amen. So, nais ng Panginoon na tumingin tayo forward. At sa ngayon, mga kapatid, ito ang gustong i-announce sa atin ng Panginoon. Lahat tayo. Na ang ating Panginoon, bilang siya yung lalaki. Sa English kasi, ano ba yung lalaking ikakasal? Sa English yun. Sa Tagalog. Bridegroom, di ba? The Lord is our bridegroom and He's coming for His bride. Who is the bride? The church. Sino ang bridegroom? Ang Panginoong Jesucristo. He is the Lord. He is coming every day. He is coming. Amen? At nais kong sabihin sa atin, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay mayroong dalawang mukha. Dalawang mukha. Ano yung dalawang mukha? Itong dalawang mukha na to, nalilito mga tao dito. Kahit mga preacher, minsan nakinig ako kay lolo kong pastor, mga kapatid. The second coming has two face. At itong two face na to, ito po yung rapture and the second coming. Yung dalawa na to, naguguluhan sila. Alin ba yung rapture? Alin ba yung second coming? Maliwanag po? Amen? So, for the church, intindihin natin to, ang Panginoong Jesucristo ay babalik after 7 years tribulation. That is the second coming. Amen? At siya ay babalik hindi para sa church. Babalik siya para sa Israel. Yan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. The Lord is coming after 7 years for the Jew, for Israel. Amen? It is not for the church. Rapture, the Lord is coming for the church. For the church. Second coming, the Lord is coming with the church. Magkaiba yun. For the church and with the church. So second coming is with the church. The Lord is coming with the church. Kasama yung church. Rapture is the Lord is coming for the church, not for Israel. Maliwanag po, mga kapatid. Amen? So tingnan natin yan sa Matthew. Basahin natin, mabilis. Then Jesus went out and departed from the temple, and His disciples came up to show Him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left there upon another, that shall not be thrown down. That shall not be thrown down. Lahat ay guguho. Amen? So, hindi nyo ba nakikita itong mga bagay na ito? Sabi niya, magagandang bato yan, maayos yan. Pero sabi niya, sinisigurado ko sa inyo, walang matitira dyan sa ibabaw ng bato. Walang bato matitira sa ibabaw ng bato. Kapwa bato. Lahat yan ay iguguho, ibabagsak.
At alam niyo po kung kailan nangyari yung pagbagsak ng Jerusalem? Noong 70 AD. Nangyari po ang pagbagsak ng Jerusalem. The Romans came, sinunog yung templo, at ibinagsak ang bato. Ang Jerusalem ay bumagsak. Kaya ngayon, pag pumunta tayo sa Israel, mga kapatid, may makikita tayo doon na tinatayuan ng mga tao na nagdadasal sila yung Western Wall. Western Wall, yung tawag nila doon, na doon sila nagdadasal. Yung Western Wall is not the temple. Ang templo ay naandoon sa ilalim ng lupa. Natabunan na po yun, mga kapatid. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay ibinuho na. Everybody say amen. Maganda, mahalaga na maintindihan po natin ito. Amen? So, nangyari po yun 70 AD. Now, dito mga kapatid, si Jesus Christ umupo po doon sa Mount Olives na kung saan yung mga disciple ay lumapit sa Kanya at tinanong siya, Panginoon, sabi nila, tulungan niyo po kami, ano po ang gusto niyong sabihin? Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Ipaliwanag niyo po sa amin, no? So, pansinin niyo to mga kapatid, na ang Matthew chapter 24, ito, alam na natin lahat yan, di ba? Pag binasa natin yan ay mahabang diskurso, mahabang pag-uusap, mahabang conversation, mahabang pagtatalakay ng Panginoon tungkol sa pagbabalik niya. Nandiyan po ba tayo? Second coming ang pinag-uusapan doon. Isipin niyo mga kapatid, kung hindi mahalaga ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, bakit tumagal ng ganito katagal ang pagsasalita ng Panginoong Hesukristo? Simula umaga hanggang hapon ay nagturo ang Panginoon tungkol sa second coming o pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Naisip po ba natin yun mga kapatid? Even the signs sinabi ng Panginoon. Amen? Amen po. So, makinig po tayo mga kapatid. Ang Matthew, dito tayo tumingin mga kapatid. Ang Matthew chapter 24, ang sumulat niyan mismong si Matthew, yung disciple. At si Matthew ay sumulat ng aklat na ito para sa mga Hudyo, not for the church. Amen? Hudyo ang sinulatan ni Matthew, not the church. Dahil nung time na yon, hindi nila alam ang church. Wala silang alam sa church. Kaya ang pinag-uusapan nila dito ay ang Hudyo. Yung mangyayari, yung mararanasan ng mga Hudyo bago bumalik ang Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen! So, unawain natin, mayroong tatlong tanong dito, katanungan sa Matthew chapter 24. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. O, tingnan nyo, sino itong mga alagad na to? Ito po si James, si Peter, si John, at kasama po si Andrew. Mababasa niyo po ito mga kapatid sa Mark chapter 13 verse 3 kung sino po yung lumapit. Pero dito sa Matthew, hindi niya binanggit. Pero sa Mark, mga kapatid, na siyang pinaka-unang gospel, yung aklat ni Mark, brief na gospel yung mga kapatid, at nandun yung mga naging referensyon nila Matthew, binanggit po doon sila James, John, Peter, and Andrew. Oh, amen? So, ito ang tanong nila mga kapatid. Tatlong tanong po dito at maaaring katanungan din po natin. At ito ay magbibigay ng liwanag sa atin sa kalagayan po natin ngayon. Ang sabi dito, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? So, first question. Anong first question? Kailan? When will this temple be thrown down? All the stones be thrown down. Lahat yon maguguho. Lahat yon matatabunan. Kailan mangyayari yun? That is question number 1. Question number 2. Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito?
This is question number 2. Ano po ang palatandaan ng inyong muling pagparito? What will be the sign of your coming? Dito tayo mga kapatid. What will be the sign of your coming? They are referring not the rapture. They are referring to the second coming. Not the rapture. Wala silang alam sa rapture. Wala silang alam sa church. Rapture, second coming, ang tinutukoy nila. Ano ang tanda ng pagbabalik mo? Second coming. Malinaw po ba mga kapatid? Second coming will happen after the 7 years tribulation. Yan. Doon sa mga nag-aaral ng Bible, mga kapatid, alam nila yung 7 years tribulation. So, huwag natin kalimutan, mga kapatid, amen? Hindi pa nila alam ang rapture. Kaya ang tinatanong nila, yung tinukoy ng Panginoon, second coming, pagbabalik ng Panginoon. Amen? At the third question, sabi niya, the end of age. The end of age. What will be the sign of the end of age? Oh, amen? Everybody say amen. Una, kailan mangyayari? Anong tinutukoy na mangyayari? Yung kailan yung bato walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Nangyari na po yun, 70 AD. 40 years after the resurrection of Jesus Christ, bumagsak ang Jerusalem. Pangalawang tanong, anong tanda ng inyong muling pagbabalik? Ayan, pangalawang tanong po yun. Maliwanag po? They're referring to the second coming, not the rapture. Everybody say amen. So ito ay makakatulong po sa atin para malaman natin because we are the church. We are not Jew, we are church. Church is a gathering of people, Jew and Gentile, no longer Jew and Gentile. Ito yung mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So, I would like to submit to you that Matthew chapter 24 is not for the church. Tama? Kasi may nagsasabi, basahin mo yan, yan ang mangyari sa atin. No, it's not for the church. It's for the Jew. Hindi pwede mangyari yan sa church. So, tinutukoy dito ay mga Jewish believers na sila yung mabubuhay, mga kapatid, in the last day after the rapture. Mga Jewish believers po ito, ganito, yung mga sinulat dito, yung mga signs na binigay dito, mangyayari po yun sa panahon nila after the rapture. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? The sign of second coming, yan yon. Sa rapture mga kapatid, ulitin ko, Jesus comes for us. Amen? In the second coming, He comes with us. Magkaiba yung for us and with us. Doon po tayo kasama sa for us, tayo yung babalikan ng Panginoon, at after the 7 years tribulation, He will come with us. When He comes for us, in the church, mga kapatid, ito po yung age of the church is rapture. Ito yung age of church. Kaya nga, end of age. Kasi, we are, this panahon natin ngayon, this is the age of church. This is church age. Noong panahon natin ngayon is the church age. Pag dumating yung rapture, that is not the end of age. What age? Church age. Pag kinuha na ng Diyos ng Panginoon sa Kristo, nag-rapture na, kinuha na ng Panginoon sa Kristo yung church, naroon na sa taas mga kapatid, tapos na ang age. Church age. That's the end. Anong end ng church age? Wala nang church dito. The church is not a building. Church is made of people, Jews and Gentiles who have received the Lord. Jews and Gentile na tumanggap sa Panginoon sa Kristo. That is the church. Pag sinabing Gentile tayo yun. Pag sinabing Jew. Kasi may mga Jew na hindi naniniwala hanggang sa panahon ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, maliwanag. Ulitin ko ha. Matthew chapter 24 is not for the church. It is for the
Jew. At yung end of age, yung end of age na anong signs of the end of age? Yung rapture na tinatawag mga kapatid na kapag nag-rapture na, wala ng church na matitira dito. Pag sinabing church, yun nga, not a building. They are Jews, they are Gentiles who believe in the Lord Jesus Christ. Lahat ng naniniwala, tumanggap sa Panginoong sa Kristo, magsabi ng Amen. Amen. You are the church. Praise God. Now, ang tanong ngayon, saan natin matatagpuan yung rapture? Kung sinabi yon sa huling panahon, ganito ang mangyayari, saan naman natin malalaman yung na itinuro ng Panginoon yung rapture? Okay, 6 hours after Jesus sat down on Mount Olives, ibig sabihin, after na kinausap niya yung mga alagad, saan pumunta ang Panginoon? Yan. Alam niyo po kung saan. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya lahat yung mga mangyayari sa Europe. Yan, katulad na nangyari ngayon mga kapatid sa atin, sa panahon natin ngayon. Dinidescribe po niya yan. Yung mga templo, yung mga bato na yan, walang matitira dyan. Binanggit niya rin yan. Halos binanggit na yan. At alam niyo kung sinong general na lumusob sa Jerusalem. It was General Titus. Hindi siya yung Titus na nasa Bible mga kapatid ha. Itong si General Titus na to, ito yung anak ng Roman Empire. He was general during that time nang lusubin po yung Jerusalem. At ang utos niya mga kapatid, sabi niya, huwag niyong gibain ang templo. Itira niyo ang templo. Huwag niyong gibain utos niya mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, walang matitira dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato. Anong nangyari? Kahit inutos na ng general, mga kapatid, na huwag niyong masakin ang gibain ang templo, ang nangyari mga kapatid, nasunog po yung templo at nawasak. Nangyari yung hula ng Panginoong Kristo kahit iniutos na ni General Titus. And later on mga kapatid, si General Titus, dahil siya ay anak ng Roman Empire, naging emperor na rin po siya, si Emperor Titus. Maliwanag po mga kapatid, kahit hanapin nyo yan sa encyclopedia o i-google nyo yan mga kapatid, huwag nyo lang i-google ngayon dahil kayo ay nakikinig mga kapatid, baka i-google nyo ngayon yan, hanapin nyo yan pag nasa bahay nyo na mga kapatid. Na siya, si General Titus, yung Roman leader, general leader of Roman legions. Yan, siya ang nag-utos. After 6 hours, saan pumunta ang Panginoon? Pumunta na po siya doon sa upper room. Maliwanag po? Sa upper room. This is doon sa upper room, doon naganap ang Last Supper. And the upper room, makinig tayo mga kapatid. Ito yung pinag-uusapan natin ng communion. Dito nagkaroon ng communion. Nakuha niyo po? At nung nag-communion, mga kapatid, exclusive po ito. Kaya walang nakakaalam. Yung mga alagad lang. At yung pinahayagan ng Diyos. Sino? Si Pablo. Kaya magtataka tayo, bakit alam ni Pablo yung communion? Wala naman siya ron. Sina Peter na kasalo doon sa communion na yun, sa Last Supper na yun mga kapatid, wala silang binabanggit about the Holy Communion. About the Last Supper, wala silang binabanggit. Pero si Pablo, sabi niya, ito ang tinanggap ko sa Panginoong Kristo. The same night, sabi niya, when Jesus was betrayed, sabi niya, he took the cup, he took the bread. Tama po ba mga kapatid? And give thanks to God. Wala naman siya nung time na yun, mga kapatid. Kaya huwag tayong magtaka mga kapatid, kung may mga taong hindi nakakaintindi dito at hindi nila ito matanggap dahil hindi talaga ito matatanggap basta-basta unless you are given that privilege na matanggap mo yung revelation na ito. Kaya sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. How will you remember Him? Ito yung bagay na ang tawag dyan, yung love language ng Panginoon na matatandaan mo, do this in remembrance of me. Hindi sa paggawa mo ng mabuti, hindi sa pagtulong mo sa kapwa, kundi yung maalala mo ang Panginoon dahil siya'y namatay para sa iyo. And the bread is nasabi niya, ito ang aking katawan. At yung dugo niya, sabi niya, ito ang aking dugo. The cup of the New Covenant, New Testament,
which is shed for many for the remission of sins. Kaya napapahalagahan mo to. Because you are doing this to remember what Jesus has done at the cross for you. Hindi ito ginagawa dahil binigay sa'yo ni pastor o may nag-abot sa'yo. Hindi. Ginagawa mo ito sapagkat si Kristo, inialay niya ang buhay para sa'yo. And you are forgiven because of what Jesus has done at the cross. Even your sickness and disease. Sabi niya, surely He has bore our sickness. He has carried our pains. Diba? And He was wounded for our transgression. He was crushed. He was bruised for our iniquity. The chastisement for our peace fell on Him, that by His stripes you are healed. Hindi siya basta pinalo na walang dahilan. Hindi siya binugbog na walang dahilan. Binugbog siya para ikaw ay huwag matubos ka sa lahat ng iyong mga sakit at karamdaman. Amen. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay walang bagay na walang kahulugan. Lahat may kahulugan, lahat may bisa. Kaya sa Last Supper, mga kapatid, dito, exclusive, mga kapatid, with the disciples, doon naganap ang Last Supper. He was betrayed by Judas, and dito, ni-reveal ng Panginoon the truth about the church. Knowing, mga kapatid, na ang pinag-uusapan dito habang nagsasalita ang Panginoon, o kung i-imagine natin, mga kapatid, ang ating Panginoon, sinasabi niya yan, na ang mga, nakita niyo ba yung templo na yan? Walang matitira dyan. Pero alam na niya, mga kapatid, na siya ay ipagkakanulo na ni Judas. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Alam niya na kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Alam niya, pero yan ang sinasabi niya. Alam na niya mga magaganap, kaya sinasabi niya. Future na po itong pinag-usapan. Kahit yung mangyayari sa kanya, alam na po niya, hindi niya nire-reveal. Kaya doon sa Last Supper, sinabi niya, this is my body. Kasi nire-reveal na niya dito na ako ay pahihirapan, ako ay bubugbugin, kagaya ng tinapay na ito. Nakita niyo kung paano ginawa ang tinapay? Amen? Paano ginawa ang tinapay? Pinitas niyo lang ba yan? Tinapay na? Hindi, binugbog. Minasa, dinurog, pinulbos, pinadaan sa apoy. Amen? Ganyan ang gagawin nila sa ating Panginoon. Binugbog, pinarusahan. Eto, tingnan nyo ha. Alam niya ang mangyayari sa kanya. Alam niya, iiwanan niya ang mga alagad niya, mga kapatid. Nakatingin niya sa mga 12 alagad. Nakakita niya. Alam niya kung ano sabi niya sa mga alagad, mga kapatid. Sabi niya, let not your heart trouble. Sa kabila nun, ng lahat ng alam niya. Sinasabi ko lang yun kasi ang ating Panginoon Iso Kristo, nagsasalita siya sa mga God, it is His last day. O last night na nga yun eh. At alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Lahat-lahat na mangyayari sa kanya, yung pandaraya, yung ang tawag doon, yung ginawa ni Judas, pag-betray sa kanya. Alam po niya yun. Alam niya ipapako siya sa krus. Alam niya yun. Alam niya lahat ng hirap na mangyayari sa kanya. Pero still, mga kapatid, ang inaalala niya, yung mga alagad. At ang sabi niya sa kanila, let not your heart trouble. Believe in God, believe also in me. Basahin natin yun sa chapter 14. Ngayon, malalaman natin, mga kapatid, kung ano ba ang susi na magkaroon tayo ng puso na hindi natotrouble. Tama ba? Amen? Paano tayo magkakaroon ng puso na hindi troubled? Let not your heart trouble. Believe in God. Believe also in me. How? John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Dito tayo mga kapatid. Ito yung key. In my Father's house are many mansions. In my Father's house. Palis na siya, di ba? Mamatay na siya. Alam niya. Sabi niya, in my Father's house, many mansions. Dito tayo mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon, in my Father's house, there are many huts. Sa Tagalog, kubo. Sabi niya, hindi kubo. Mansion. Sa bahay ng aking ama, hindi niya sinabing maraming kubo. Na maliliit na kubo. Maraming mansion. Diyan silid. Tagalog kasi
Kaya nga yung Tagalog natin, hindi ko sinasabing mali yan, ha mga kapatid. Pero nga, i-check nyo rin sa iba. Kasi hindi lang basta silid. Ano ba ang maraming silid? Pwedeng kondo. Diba? Sa panahon ngayon, di lang mansion eh. Nung panahon na ngayon, ang sikat, mansion. Diba? Ngayon, ang sikat ngayon, hindi mansion. Kondo. Maraming kondo. Ang kondo, maraming rooms, floors. O, tama po? O. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa bahay ng aking Ama, there are many mansions. If it were not so, amen? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. That is the rapture. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito yung rapture, na kung saan ako, naroon kayo. Where I am, there you may be also. For the first time, mga kapatid, makinig tayo, for the first time, dito, ito, ni-reveal ng Panginoon. Hindi niya ito sinabi sa mga Hudyo. This is for the church. Kaya wala nakakaalam dito. Ang sabi nila, ang huling araw daw, ayan, ang Matthew chapter 24. Hindi po yun for the church. Yun po ay for the Jew. The rapture for the church is not in Matthew chapter 24. The rapture, which is for the church, is in John chapter 14. Oh, amen po? Oh, kaya dito, sabi ng Panginoon, ang rapture, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, naiintindihan natin ito, mga kapatid. Ano man ang tawag natin dito, sabi niya, ito yung secret. Secret rapture daw to. Wala nakakaalam nito. Kahit anong sabihin nila dyan, mga kapatid, ito po yung rapture. At ang rapture, mga kapatid, walang ibang ibig sabihin, walang ibang bagay itong rapture na ito, kundi ito yung magkaroon tayo, matanggap natin yung ating final inheritance. Amen? Ano po yung final inheritance natin? Our final inheritance is to have a brand new body, a glorified body. That is our final inheritance. Because salvation, our spirit is already reborn. We are already born again. Ipinanganak na tayong muli. Our spirit is now reborn. We have passed from death to life. Kaya kinakanta natin, have passed from death to life. There's no more judgment. May mga naniniwala, alam niyo po yung partial rapture na sinasabi? Yung partial rapture, mga kapatid, ito yung nagsasabi na ang ira-rapture daw ay yung mga tapat. Yan, partial rapture na. Kasi yung hindi tapat, may iwan. So, partial nga di ba? Nakakilala siya, pero hindi naman tapat. Iwan siya. Hindi po, mga kapatid. Makinig tayo. Mali rin naman yung nagsasabing pag ikaw ay under grace, pwede na lahat gawin. Di ba? Sabi niya, all out yan. Pag tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon, pwede ka na magkasala. Yung mga ganyan. Libre ka na magkasala. That's wrong teaching. Amen? Kaya ang pantapat dyan ng mga hindi rin alam, yung tapat, yun ang maliligtas. Binanatan din sila ng gano'n. Para sila rin tatalo, mga kapatid. Sabi niya, hindi, yung tapat lang. Ano nga hindi ka, wala ka wala ka sa lugar. So, establish natin ito sa atin, mga kapatid, kung anong grace, para hindi tayo nagka-question. Yung binasa po natin kanina. Grace teaches us to deny ungodliness and worldly lust. Diba? Basahin niyo yun, Titus
chapter 2, verse, the grace of God has appeared, reigning for all nations. Yung grace ng Panginoon na sinasabi, yung grace, yung the gospel of grace. Grace is not a teaching, grace is a person, and that is our Lord Jesus Christ. Amen? So, ano ang tinuturo ng grace, mga kapatid, sa atin? Sabi niya, dito sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. Kaya nga kung ikaw, tinanggap mo ang biyaya na ito ng Panginoon, tinuturuan ka niya na talikuran mo ang makamundong pamumuhay, hindi yung lalo kang maging makamundo. Dahil sabi mo, grace nga pinatawad na ako ng Panginoon, kaya pwede na akong kahit maging makamundo. Hindi, tinuturuan ka na talikuran mo yan. Amen? So, ibig sabihin, hindi pumasok sa ulo mo na talikuran mo yung makamundo. Ang nasa isip mo, harapin mo pala yung makamundo mong buhay, baliktad ka. O, di ba? Amen? Ang sabi dito, ulitin ko, tandaan nyo ito mga kapatid, Titus chapter 2 verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito. Saan ba daigdig natin? Sa Jupiter ba? Sa Mars? Hindi, dito sa Earth. Sabi niya, mamuhay tayo, binanggit yung daigdig na ito eh. Amen? Kung nasaan ka naroon, mamuhay ka doon. Nang may pagpipigil sa sarili at matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Oh, maliwanag po mga kapatid. Kaya hindi yung sisirain mo yung pagiging Kristiyano mo dahil doon sa maling kaisipan mo na born again ako, ay grace, kasi ang grace kahit naman nagkasala ka, kaya pwede itong ginagawa ko. Hindi po, tinuturuan ka. Talikuran mo yan. At dito sa daigdig na ito, talikuran mo yung masama. At dito sa daigdig na ito, mamuhay ka na maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya naroon yung pagnanasa mo na maging karapat-dapat ka sa Panginoon. Kapag natututo ka, ano ba? Pag natuto ka, ang resulta nun, gusto mo na. Hindi yung ayaw mo. Gusto mo na maging karapat-dapat. Gusto mo maging maayos ang buhay mo sa Panginoon. Gusto mo sumunod. Gusto mo makinig. Hindi yung ayaw mo, baliktad ka eh. Wala akong tinutulog yung mga kapatid, pasensya na ako sa word. Sabi ko para kung may kausap na tao, no? Bisa mayroon mag-Tagalog eh. Tinan yung Tagalog yung Pilipino, iba sa English. Ang tinuturo ng grace, mga kapatid, pag tinuloy nyo pa, tinan nyo yan. Sa tinuloy nyo, verse 13, tinuloy yung basa. Habang, bakit natin ginagawa yun? Mamuhay daw tayo, sabi niya dito, ano ba ang karugtong nito? Mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili. Matuwid, may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. May pagpipigil sa sarili. Pag tinuloy nyo, sabi niya, habang hinihintay nyo. Yun, di ba? Habang hinihintay. So, kaya tayo gumagawa ng ganyan. Dapat ligtas na kaagad tayo eh. Yung tinanggap natin si Kristo, dapat nandun na kaagad tayo sa langit eh. Hindi eh. Kasi kailangan hintayin natin ang pagbabalik ng Panginoon. May pangako siya sa atin. Kaya habang hinihintay natin siya, ito ang gusto maging buhay natin. Hindi yung gawin mo yung mga kaluhuan, yung pamumuhay na makamundo. Hindi yan. Layuan mo yan. Mamuhay ka na may pagpipigil sa sarili. Amen po. At ito nga, habang hinihintay natin ang alin? Ang pinagpalang araw. Tingnan nyo, alam nyo yung pinagpala? Blessed day. Blessed hope. Pinagpalang araw. Yung pagbabalik, kung ang linggo ay pinagpalang araw, yung pagbabalik ng Panginoon, ito ang pinagpalang araw na pagkakataon ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, ibig sabihin dito mga kapatid, yung pinagpalang araw na ito, gustong ituro dito, yung blessed hope natin, ano yung ibig sabihin mga kapatid? Na tayo mga kapatid, ligtas na. Pag ligtas ka na, ibig sabihin, you have passed from death to life. Ang tinitingnan mo ngayon, hindi yung kamatayan mo. Ang tinitingnan mo ngayon ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Doon tayo nakatingin. We are looking forward for our blessed hope. Kasi sa English yan, looking. Di ba sa English? Waiting. Sa akin yata. Ha? Sa King James.
O, looking, di ba? Looking for the blessed hope. Ano yung sa inyo pa sa Rosaw niya? Waiting for our blessed. Kasi ganun yun mga kapatid eh. Pag waiting ka, you are looking. Di ba? Pag naghihintay ka, you are looking for something. Naghihintay ka eh. Nakaabang ka lahat. Dahil may naantay ka. So kahit anong gawin mo dyan mga kapatid, anytime, aware ka na you are looking for something. May darating. Darating ang Panginoon and He is coming. Amen. Very soon. Amen. For His bride. And you are the bride. Amen. So grace teaches us to look for the blessed hope, not for death. Hindi yung kamatayan ang hinihintay natin. Di ba iba, naghihintay na lang ng kamatayan? Sabi niya, hintayin ko na lang yung kamatayan ko. Hindi, huwag niyo hintayin ang kamatayan. Ang hintayin niyo yung pagbabalik ng Panginoon. Ano po ba? Huwag natin hintayin yung kamatayan, mga kapatid. Wala na tayo doon. Hindi na natin hinihintay ang kamatayan. The sting of death is gone. Yung ano ba yung sting of death? Yung kasalanan, tinanggal na yan eh. Pinatawad ka na eh. Inalis na yan ang Panginoon sa'yo, yung kapangyarihan niya. Amen? Gusto ng Panginoon, lagi tayo tumanggap sa Panginoon. Tanggapin natin yung buhay, tanggapin natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng ibang mga kapatid, sabi niya, lahat naman ng tao mamamatay. Di ba? Mamamatay naman tayo lahat, walang hindi mamamatay. Lahat mamamatay. Yes, lahat mamamatay, pero sa Bible, mga kapatid, yung namatay na Kristiyano, ang tawag doon, sleep. Hindi dead. Nakano po? Kasi hindi na tayo wala tayong kamatayan mga kapatid. Ang nakikita natin ang tao na mamatay na inilalagay sa ataol. But if he is a believer, mga kapatid, hindi po siya patay sa Panginoon. His spirit is alive in the Lord. Amen? Yung iba talagang magigising na lang during the judgment day. Doon, gigisingin sila para ihatid sa impyerno. Tayo hindi. Once yung sinabing nalagutan ka ng hinga and you are in Christ, mga kapatid, your spirit is diretso sa Panginoon. Wala kang katawan. Nakaya po? Kasi ang katawan, darating yan, the rapture. That is our final inheritance. Magkaroon tayo ng redemption, yung glorified body, brand new body. Hindi ito New Testament posture, yung tayo ay nag-iintay ng kamatayan. Hindi tayo naka-look down. We always look up. Tama? We always look up to Jesus. He's coming. Amen? At lahat ng tao, nung generation, nung panahon na yon sa Old Testament, lahat sila namatay. Di ba? Tama? 100 years ago, mga kapatid, 100 years, kung palipasin natin ng 100 years, wala pong peace na makikipag-sign ang Antichrist. Palipasin na natin 100 years. Kung halimbawa, dumating ang Panginoon noon, sasabihin nila, wala pong peace treaty magaganap. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang peace treaty is between Israel and the Antichrist. Ang ginigera ngayon is the bansang Israel. Diyan galit na galit lahat sila. Nakaya po, maliit na bansa, na buong bansa. So, 100 years ago, walang treating magaganap. Bakit? Hindi ba pinapanganak ang Israel? Kailan lang ipinanganak ang Israel? 1948. Tama? This time, pag merong nag-offer ng peace treaty, meron ng bansa. Nandiyan na yung bansang Israel. Pwede nang maganap ang alin. Yung peace treaty na yun, mga kapatid, yun yung sinasabi sa Thessalonica. When there is peace, when you see peace, there is the sudden destruction. Yun yung wrong, yung false peace. Magkakaroon ng global peace. Global peace. Yung peace na yun, hindi yun yung galing sa Diyos. Galing yun yung sa tao. O the Antichrist.
Amen. So there is no peace treaty 100 years. Kung 100 years old, it is not possible na magkaroon ng peace treaty. Only itong panahon na to. Anytime merong peace treaty lumabas dyan, pwede. Bahil pwedeng mag-sign ang bansang Israel. Meron silang prime minister ngayon para pumirma. Pero noon, wala. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Nasaan sila nung time na yun mga kapatid? Hindi po sila nag-i-exist. Ang signing ng treaty, it will be in London. So, amen po. So, ngayon, tingnan natin, Israel, bumalik na. Ipinanganak na. Buo na. Pero nung time na 100 years, wala pa. Hindi sila bumabalik. Ngayon, bumalik na po. Lahat sila. O, dalawa na po. Amen? Ito, nakikita natin to. Ito yung 7 years tribulation na magaganap sa bansang Israel kapag nag-sign na ng peace treaty, doon na magkakaroon ng yun na yun, yung peace. Yung 7 years peace yun mga kapatid. Pero yun yung sinasabi doon na hindi po mangyayari. Alam na po? So, ang gusto kong sabihin dito, ang gusto sa ating sabihin dito mga kapatid, anytime pwedeng mangyari o pumasok o bumalik ang ating Panginoon. Itong anong sign? Nandiyan na. Nakaready na lahat eh. Kung baga sa kasalan, wala na pong hinihintay. Nandiyan ang kontrata, nandiyan na yung mga abay, andito na nag-aabang na rin si minister. Yun na lang hinihintay. Yung dadating. Wala na ibang hinihintay. Nandiyan ang Israel, buo ang Israel, kompleto ang Israel. Yung ibang mga Hudyo sa ibang bansa, bumabalik na doon. Kaya kahit tayo ngayon mga kapatid, kung may pera ka, pumunta ka ng Israel ngayon, makikita mo sila. Bumalik na rin ang pagsamba nila. Kaya lang, they are following the Old Testament, not the New Testament. Pero maraming mga Christian doon mga kapatid. Hati din sila. Maliwanag po. Kaya, minsan nagtanong nga yung biyanan ko, bakit, di ba, bansa na yan, bansang Israel yan, bakit may mga, ang tawag na, pinagtanong? Tinanong ng lolo nila sa akin. Tinanong na, yung bakit Israel na yan, pero may mga iba-ibang pananampalataya doon eh. Mga nakapaa, naglalakad. Iba-ibang religion, sekta rin. Parang dito sa atin. Oh. Pagtatakahan mo ba yun ngayon, mga kapatid? Amen? Daya eh. Daya. Tama? Wala nakakaalam po dito. Everybody say amen. So, palakpakan po muna natin ating Panginoon. So, having seen this, and having said, nasabi ko lang lahat na ito, mga kapatid, wala na tayong ibang hinihintay para sa rapture, at wala na rin bagay na ituturo para doon sa rapture. Wala nang turo mga kapatid tungkol sa rapture na yun yung rapture, hindi na. Wala nang magpo-point doon na yun yung rapture na mangyayari pa lang. Wala na po mga kapatid. Hinihintay na lang. Meaning, anytime now, rapture can happen. Anytime now. Abangan po natin yung Jubilee. Yung Jubilee nila. Isa pa yan mga kapatid na mga signs yan, mga time nila yan, na inaabangan po nila. O, amen po? So, tandaan natin yan. Anytime, the rapture can come. Now, dun sa last chapter, tingnan natin to. Check natin to. The last chapter of the Bible, ano yung last book ng Bible? The book of Revelation. So, in the last chapter of the last book of the Bible, alam niyo po ba mga kapatid, na 3 times, dito tayo mga kapatid, 3 times sinabi ng Panginoon, Behold, I am coming quickly. Behold, I come quickly. Behold, I come quickly. 3 times in the last chapter of the last book of the Bible. Chapter 22, verse 7. O, basahin po natin.
7. 7. Verse 7. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na sa aklat na. Oh, amen? Behold, I am coming. Sa English yan, mga kapatid, verse 7. Behold, I am coming quickly. Oh, sa verse 12, ganun din. And behold, I am coming quickly. Oh, verse 20. He who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Everybody say amen. Amen. Praise God. O, dito po tayo tumingin, mga kapatid. Sabi nung iba, 2,000 years ago na lumipas eh. Nasaan yung coming quickly? Ano sa Tagalog yung coming quickly? Oh, mabilis. Oh, gano'ng kabilis yun? 2,000 years na lumipas. Hindi pa dumarating ang Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Di ba? Tama? 2,000 years ago na. Amen? Amen po. Amen. No. The word quickly kasi, mga kapatid, hindi tinutukoy yan is yung time. Kung ilang taon, gano'ng katagal, hindi po. Nakikinig ko ba tayo? Amen. Yung quickly na sinasabi, hindi po about time. It is about the suddenness. Yung biglang dadating. In a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye. Amen. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, sa isang kisap mata, pagbabalik ng Panginoon sa isang kisap mata, the next thing you know, you are now in heaven. Amen. You are now with the Lord. The next thing you know. Hallelujah. Palakpakan po natin Panginoon. Amen. Kaya pag nangyari yan, mga kapatid, kasi sa Greek word, yung quickly, ang ibig sabihin niyan is takos. Sa word is takos. Sudden at saka swiftly. Napakabilis. Swiftly. Babalik ang Panginoon. Pagbalik niya, bang! Tapos magugulat ka. Nandun na pala. Quickly. Very quickly. So, 3 times, mga kapatid, binanggit po yun, at ang ibig sabihin yan, hindi po in terms of time, but in terms of suddenness, or in the twinkling of an eye. Ano ba yung twinkling of an eye? Ito yun, ha? Ayan yung mata mo, di ba? Kumisap ka lang, iba na, ano ka na. Ganon kabilis. Tuwing, wala ka na dito. Sa 1 Corinthians, buksan natin to, tingnan natin. Alam niyo po ba, sa 1 Corinthians, diyan dinitalye itong rapture na to. Amen? Yung dinitalye diyan yung how fast, gaano kabilis, quickly, gaano kabilis, in a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye. Marinig lang tayo doon, mga kapatid, na come up here! Biglang tinawag ka na eh. Meron ka ng brand new body. Makinig tayo, mga kapatid. At yung may problema sa mukha, mga kapatid, you have a brand new face. Good looking face. Yan. Shining. Anong tinuturo ng grace? First part, sabi niya, teaches us to deny ungodly. Tama? Ungodly. To deny worldly lust. And to live soberly. Tama ba? Righteously. Tama ba? Tama po, mga kapatid? And, sabi niya, looking for the blessed hope. Ibig sabihin, mga kapatid, yung first part, tandaan natin, o yung second part ng pagtuturo ng grace is to look for your blessed hope. Turo po yun. Tinuturo, part ng teaching ng grace is to look for the blessed hope. Part po yun. Kaya, purihin ng Diyos. Sapagat sa church na ito ay itinuturo ng grace ang looking forward for your blessed hope. Tinuturo sa atin yung
malaman natin yung blessed hope natin sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaroon tayo. There will be a glorious appearing, the great God and Savior, our Lord Jesus Christ. And He teach us, mga kapatid, yung tayo ay magkakaroon ng bagong katawan. Oh, amen? It is part of grace teaching na ang tao, makinig tayo mga kapatid, hindi tayo ang nagtuturo sa tao, kundi it is the grace that teaches. Pag tinuruan ka ng grace, ikaw ngayon ang mag-teach sa kanila. First thing, ang nagtuturo is grace, hindi po tao. Ikaw ang matututo. Pag natuto ka, ituturo mo yun sa iba. Sa tao, na isi-share mo yan sa iba. O, amen po ba mga kapatid? So kung tayo mga kapatid, kung ang iba naniniwala na hindi lahat maliligtas, ang hindi talaga maliligtas ay yung mga unbeliever. Hindi sila makakasama sa rapture. Sino pa mga kapatid? Yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano, pero hindi naman nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Ang tawag doon is professor, not a possessor. Pag sinabing professor, sa bunganga ka lang. But you are not possessing. Sinasabi nilang may buhay na walang hanggan sila, pero hindi nila yun tinanggap. Hindi nila yun tinatanggap. They were never saved. Kaya pag tinanggap mo, pag sinabing tinanggap mo si Kristo, siya ang Panginoon, tagapagligtas mo, tinatanggap mo talaga siya. Amen? Hindi ka professor lang. Alam mo mga professor, nagtuturo lang yan. Possessor ka, pinopossess mo yun. I am the righteousness of God in Christ. Oh, amen po? Tayo po hindi naniniwala. Even ako sa sarili ko, hindi ako naniniwala sa partial rapture. If you are born again, you are going up. If you are true born again, you are going up. Amen po? You believe it or you don't believe it, the point, mga kapatid, kapag hindi mo ito alam, nirarab ka ng blessed hope na ito. Nawawala ito sa iyo, inaalis ito sa iyo. Oh, amen po? Kapag nakita niyo mga kapatid, ang larawan nito mga kapatid, yung magnet. Diba? Sa mga magnet, pag may malaking magnet, parang UFO no? May na magnet yun. Yung sa magnet na literal, nandiyan nakakalat yung mga papel, diba? Mga plastic, rubber, kung ano. Pag dumaan yung magnet, isa lang ang mahahagip niya. Bakal o example sa mga opisina, paper clip. Pero yung paper, hindi kasali. Paper clip lang. Tama? Yun lang ang dadaanan. Maaaring ikaw ay paper clip. Ang paper clip, maraming kulay. May pula, may puti, may blue, may black. Like the paper clip. Parang tayo rin. May mga kanya-kanyang race tayo. Yung race natin, kayo manggi. Di ba? If you are a paper clip. Kasi yung paper clip, yung nagre-represent ng mga nananampalataya sa Panginoon. Na pagdaan ng magnet, automatic ka. Hindi pwedeng hindi ka aakyat kasi kukunin ka ng magnet. Kung ikaw paper clip na plastic, alam niyo ba yung plastic, di ba? O rubber, mga kapatid. Kahit paper clip ka, pero plastic ka, hindi ka aakyat. You must be a true paper clip. A metal paper clip. We can fully expect, mga kapatid, dahil sa tayo ngayon, di ba? Nag-aalala tayo na marami tayong inaalala ngayon. In the future, kung ano mangyayari sa atin sa future, kung ano mangyayari sa family natin, lahat ng yan, mga kapatid, marami tayong inaalala. Pero ito, sa lahat ng henerasyon, mga kapatid, tayo, yung henerasyon na yon, na makakaasa tayo, makaka-expect tayo na sa panahon natin, most likely, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Because we have seen the nation of Israel coming back. Wala nang iba pa, mga kapatid. Sila ang magsasign ng treaty with the Antichrist. Amen po?
At yung 7 years tribulation na pinag-uusapan dito, kung hindi nakakaintindi dito mga kapatid, ito yung tinutukoy, kaya hindi tayo pwedeng sumama dito kasi ang tinutukoy nito is yung Jacob's trouble na 7 years. Buksan nyo muna mga kapatid, Jeremiah chapter 30 verse 7. Yung paghihirap para kay Jacob, yung Israel. Meron kasing naniniwala mga kapatid na tayo ay papasok sa tribulation. Tayo ay, dadaanan natin yung Great Tribulation na yan. May mga naniniwalang ganyan, yung 7 years tribulation. Pero hindi po, nagkakamali po sila doon. Kasi ang tinutukoy dyan is part yan ng prophecy ni Daniel, mga kapatid, na ibinigay ni Archangel Gabriel na actually, yan yung 7 years. Na mababasa nyo yan, mga kapatid. One time, matatalakay natin dyan. At ang tawag nga po dyan is the time of Jacob's trouble or the Great Tribulation. Kaya nga tawag dyan is Great Tribulation. Pansinin yung word dyan na kahit kailan hindi pa yan nangyayari. Yung line na yon. James po talaga. Sige. Ay sapagkat ang araw na yaon ay dakila na anupat walang gaya niya. Yan, yung gaya ni Yaon. Siya nga ang panahon ng kapagabagan ng Jacob, ngunit siya ay maliligtas doon. Yung panahon ng gaya noon, wala pang gaya noon. Inulit yan dito sa Matthew mga kapatid. Kung hahanapin niyo yan, nandyan yung itong bagay, itong tribulation na to ay wala nang hindi na ito maulit. Minsan lang mangyari ito. Ito na yun, yung pinaka. Kaya yung Great Tribulation mga kapatid, yan yung Jacob's trouble na tinatawag. O kung tawagin natin ngayon, sa panahon natin ngayon, it is the day of God's wrath. God's wrath. The day of the Lord. Matthew 24:20. 21 na lang. 21. Sapagkat sa mga araw na yun, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapinatiang hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. Di ba? Great Tribulation. Yung tinutukoy ni Jeremiah, the Jacob's trouble. Kaya, hindi pwede. Kasi, bakit sinabing God's wrath yan, mga kapatid? Or the Lord's wrath? Ang nag-deny kasi sa Panginoon, kaya babalik ang Panginoon dito, isa sa dahilan kung bakit babalik ang Panginoon dito, para parusahan yung mga tao hindi naniwala sa ating Panginoon. Yan ang number 1. At yung bayan niya, mga kapatid, ay hindi po naniwala sa Kanya. Kaya siya parurusahan. Hindi lang sila, pati yung mga unbelievers sa panahon ngayon, at yung mga tao na nagpahirap doon sa bansang Israel. Lahat yon parurusahan ng Panginoon sapagkat pagbabalik ng Panginoon, second coming tapos na yung rapture, second coming with the church, mga kapatid, babalik dito and Jesus Christ will reign here 1,000 years as King of Kings. Kaya makikita natin si Jesus Christ mamubuhay dito 1,000 years face to face bilang tao. Pero, tingnan nyo kaya nga yung sinabing glorified body, hindi ka lumulutang dyan mga kapatid. Meron kang katawan, meron kang buto, wala kang dugo. Amen? Kasi ang dugo, buhay yun Ang buhay natin, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung ikaw ay may glorified body, may katawan ka, lumalakad ka dito, pwede kang kumain, pero tumatagos ka dyan. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, Tomas, halika, hawakan mo ang kamay ko. Ako ito. Huwag ka nang mag-alilangan pa. Ang Espiritu, walang laman at buto. Pero ako, meron. Hawakan nyo ako. Bakit siya magpapahawak kung hindi mo siya mahawakan? At ang sabi ng Panginoon, ano ang meron dyan? May makakain ba dyan? Ibig sabihin, pwede tayong kumain ng ice cream, pati para mag-establish to sa atin. Kaya yung Great Tribulation is parusa to. God's wrath. Thessalonians, basahin natin. 1.
1 Thessalonians 1, verse 9 and 10. Ang mga taga roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Oh. 10. At maghintay sa pagbabalik ng panganak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na po ng Diyos. Oh. Anong darating? Yung puot. Yung puot ng Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid, they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, how you turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven. O tingnan nyo, noon pa man mga kapatid, itinuturo na yung paghihintay ninyo sa kanyang anak from heaven. Tinuturo na po yan mga kapatid. Yung hintayin nyo siya. O, amen? Tayo, tinalikuran na natin yung gawa ng masama, yung pagtalikod natin sa idols, humarap na tayo ngayon sa tamang Diyos. Yun ang buhay natin dito ngayon, sabi niya. At tayo, sabi niya, ay naghihintay ngayon, looking for the coming of His Son from heaven. Sino yun? Bakit natin hinihintay yung coming for His Son from heaven? Whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. From the wrath to come. Ano yun? Ligtas na tayo ngayon. Bakit may wrath to come pa? Ligtas na tayo ngayon, di ba? Pagbabalik niya yung wrath to come, that is yung great tribulation na gagawin ng Panginoon. Parurusahan niya yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Naniwala sa Kanya, parurusahan po sila. Oh. Amen. Kaya itong wrath to come na to, mga kapatid, yung kaligtasan na tinutukoy dito, hindi ito yung kaligtasan na maging born again ka, hindi. Ito yung kaligtasan na to, mga kapatid, yung ikaw ay maligtas, yung katawan mo ay magkaroon ka ng final inheritance, magkaroon ka ng brand new body. Amen? You have passed from death to life. Oh, maliwanag po ba, mga kapatid? At chapter 5, verse 9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation. Ang tinutukoy na salvation dito, hindi yung maging born again ka, mga kapatid. We are already born again. Amen. And He appointed us not to wrath, but to obtain salvation. Yung salvation na tinutukoy dito, through our Lord Jesus Christ, nung pagbabalik ng Panginoong Kristo sa iba, pagbabalik ng Panginoon, parusa. Pero sa atin, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay magkaroon tayo ng brand new and glorified body, just like our Lord Jesus Christ. Kaya nga kukunin tayong yung tatas. Hindi natin matatapos ngayon, mga kapatid. Amen? Mababasa natin yan dito sa Thessalonians. Dito sinabi ng Panginoon, yung, ano yun, the Lord Himself will descend from heaven. Di ba? Yan, hindi natin matatapos ngayon. Kaya, abangan niyo yan. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, mga kapatid, yung wrath to come, that is the great tribulation. The Lord's day. The Jacob's trouble. Pagdating ng kalahating taon o kalahati ng 7 taon, peace yan. Pero pagdating doon, papasok na si Antichrist. Doon na magkakaroon ng hahabulin na. Kasi during that time, mga kapatid, mayroong evangelist na mga ngaral sa kanila. Wala nang church, wala nang mga ngaral. Ito yung panahon natin na mag-share, umayo, mag-share ng Word of God. Ito yung panahon natin ngayon. Pagpasok ng tribulation, wala na pong mga ngaral kasi wala na yung church. Lahat ng marinig na doon, pandaraya na. O, sabi ng iba, kukunin sila, o ano, pakialam ko sa kanila, basta ako, nandito pa, preacher pa rin siya. Pero, palpak. Amen? Bakit? Hindi siya nakasali sa rapture. O, basta naiwan ka, iwan ka na. Ang pag-asa mo dito sa lupa, mga kapatid, is
Yan. Kapag hindi mo tinanggap ito, hindi mo tinanggap yan mga kapatid, impyerno ka. Tatatakang ka dito kay Satanas ka. Kaya ang only hope mo dito sa lupa pag naiiwan ka, ito nga sabi advice to mga kapatid. Doon sa mga may iwan, advice lang, mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo yun. Kasi papipiliin ka. Ito, o, piliin mo ito. May pag-asa ka pa. Pero pag ito pinili mo, wala ka na. So, advice lang po. Amen? Oo. Diba? Ayaw nyo, diba? Ay, advice yan. Mahal ka na Diyos eh. Amen? Ang tanggapin natin ngayon. So, kaya nga, looking for the blessed hope. We are looking. Amen. Don't time to me, not the death. Look for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga hindi pa natin natatapos mga kapatid. Pero sinasabi ko sa inyo, yung wrath is that year tribulation. Kasi bababa ang Panginoon dito kasama ng church. Napakaganda nito mga kapatid. Ito ang hindi alam ng iba. As I said, they confound the two, the rapture and the second coming. Kinukonfound. Naguguluhan po sila rito. Kahit yung lolo kong pastor mga kapatid, hindi ko ito narinig sa kanya. Lately lang na narinig ko, iba ang sinasabi. Pinaghalo niya yung judgment seat at saka yung rapture. Naghalo mga kapatid, sabi ko, alin doon yung rapture? Ganito-nito na eh. Ako kayo po, hindi ko tayo dadating doon sa judgment seat. Yung judgment seat na sinasabi sa Corinthian, hindi po judgment seat yun. Ang tawag doon is Bema seat. Ang tinatanggap doon, hindi yung hatol na parusahan ka. Sa white throne judgment, parusa ang tinatanggap na hatol doon. Sa Bema seat, ang tinatanggap doon is the reward. Bema seat yun. Kukoronahan ka. Parang kung ikaw yung panalo dyan, ikaw na ang dyan, yung pelikulang Ben-Hur, nakita yung Ben-Hur. Kung napanood yung Ben-Hur mga kapatid, meron doon yung hari uupo na kasi may panalo eh, may nanalo na eh. Yun ang kukoronahan. Yun ang bibigyan ng reward. Kaya nga tayo, gumagawa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon as unto the Lord, mga kapatid, na ginagawa natin. Anong ginagawa natin? Kasi yun yung reward na ginagawa natin because ginagawa natin to dahil alam natin ang ini-expect natin yung reward ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Ginagawa tayo ng mabuti for the reward. Na tayo, sabi niya, alipin, mabuting alipin. Yung pinagkatiwala ko sa iyo, hindi mo sinayang, pinagyaman mo, do business. Amen? Mag-business ka. Ano yung business? Father's business. Mag-share ng word of God. Magpalapit sa Panginoon, i-share mo ito. Tayo pong lahat ito ngayon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.